Ngayon pag-uusapan natin ang isang kahangahangang topic na nagpa-curious sa tao for centuries, ang unidentified flying objects o mga UFOs. Bago ka mag-imagine ng little green men at flying saucers, linawin natin. Ang mga UFOs kamakailan lang ay binago ang pangalan na ngayon ay Unidentified Anomalous Phenomena o UAP. Ito ay mga airborne objects o phenomena na hindi agad ma-identify. Pwedeng ito ay experimental aircraft hanggang sa atmospheric phenomena. At oo, pati na rin potentially extraterrestrial life. Sa paglipas ng panahon, ang paraan ng pag-report at pag-aaral sa mga UAPs ay malaki ang pinagbago. Mula noong ancient times na ang kakaibang ilaw sa kalangitan ay itinuturing masamang pangitain hanggang sa modern day na ginagamitan ng scientists at researchers ng sophisticated equipment at protocols para aralin ang mga phenomena na ito. Ang paglalakbay ay talaga namang kahanga-hanga. Pero bago pa tayo ma-excite, make sure na i-hit mo yung like button at i-subscribe ang channel ko kung hindi mo pa nagagawa. At kung gusto mong ma-notify sa bawat bagong video ko, i-click din yung bell icon. Malaking tulong nyo sa akin at sobrang na-appreciate ko yun. Nagawa mo na? Alright, simulan na natin. Balikan natin ang nakaraan hanggang sa panahon ng ancient civilizations. Isipin mo, tumitingala ka sa gabi at nakakita ka ng kakaibang ilaw o bagay na gumagalaw na hindi mo maipaliwanag. Dito nagsimula ang ating kwento. Sa loob ng libu-libong taon, may mga tao na nag-uulat ng hindi matukoy na mga bagay sa langit. Madalas na nauugnay ang mga early reports na ito sa paniniwala sa relihiyon o supernatural. Halimbawa, ang mga comets at meteors ay tinuturing bilang mga senyales at ang kakaibang mga ilaw ay iniuugnay sa mga Diyos o ibang nilalang. Nung tayo pumasok sa Age of Exploration at Scientific Discovery, nagbago na yung mga reports. Yung mga invention ng telescope noong early 17th century ay nagbigay daan sa atin na makakita ng mas malayo sa kalangitan kaysa dati. Dahil dito, dumami ang reported sightings ng mga strange objects kasi nga mas detalyado na yung pag-obserba at pag-document ng celestial phenomena. Ang 19th at 20th centuries naman ay nagdala ng malaking advancements sa aviation technology. Habang dumadami yung aircraft, dumadami rin yung reports ng UFO. Marami dito ay misidentified aircraft o atmospheric phenomena lamang. Pero may iba na hindi pa rin ma-explain. Sa panahong ito, nagbago rin yung paraan kung papaano hinahandle yung mga reports. Nagka-interest yung gobyerno at military organization sa mga sightings, kaya nagkaroon ng formal reporting tools. Sa recent years, ay isa pang shift sa UFO reports salamat sa internet at digital technology. Ngayon, kahit sino na may smartphone, pwede nang mag-capture ng footage ng kakaibang bagay sa kalangitan at ibahagi ito sa mundo sa loob lamang ng ilang segundo. Dahil dito, sobrang dami na yung UFO sightings at nagbago yung way kung papaano kinukolekta at pinag-aaralan yung mga reports. Nung pumasok tayo sa era ng industrialization, nakita natin yung rapid advancement sa technology at infrastructure. Markado tong panahon na to dahil dito nagsimula yung pag-imbento ng mga makina, railways at later on ang mga aircraft. Dahil dito, dumami yung mga bagay sa kalangitan na hindi ma-identify ng tao. Ang paghanga na dati para lamang sa natural phenomena, ngayon ay napunta na sa products of human ingenuity. Sa panahon ito, may wave of mysterious airship sightings na nagsimula noong 1896. Hindi ito sinalubong ng malawakang takot, kundi curiosity at wonder. Nag-speculate ang mga tao kung ang mga bagay ba na ito ay nagpapahiwatig ng mas maraming pagbabago na darating, na nagpapakita ng tiwa ng innovation at progress na sumasagisag naman sa industrial age. Ang pagsisimula ng digmaan ay mayroon ding malaking impluwensya sa mga UFO reports. Habang nagpapalawak ang mga European powers ng kanilang mga militar at nagdudulot ng kaguluhan, ang mga nationalist movements ay lumalaki ang anxiety tungkol sa invasion. Madalas na nagpapakita ang takot na ito sa mga ulat ng kakaibang bagay sa langit na iniisip na enemy aircraft o weapons. Sa parehong sitwasyon, makikita natin kung papaano na impluwensyahan ng mga pagbabago sa lipunan ang paraan ng pag-interpret ng mga tao sa hindi nakikilalang bagay sa kalangitan. Ang paghanga at takot ay nauugnay sa mga sightings na ito ay hindi lamang tungkol sa mga bagay mismo, kundi pati na rin sa kung anong kinakatawan nila sa konteksto ng panahon. Habang dumarami ang mga sightings ng UFO, naging malinaw na kailangan ng formal process para i-record at imbestigahan ang mga insidenteng ito. Dahil dito,
nagkaroon ng iba't ibang reporting protocols sa mga nakaraang taon. Isa sa pinakaunang protocols ay tinatag ng US Air Force noong 1958. Ang protocol na ito, na ngayon ay declassified na, ay nagbibigay ng guidelines kung papaanong i-report ang mga sightings ng unidentified flying objects. Kasama dito ang detalye kung anong impormasyon ang dapat i-record, papaano i-dokumento ang sighting at kanino ito dapat i-report. Sa mga nakaraang taon, malaki ang pagbabago ng mga protocols na ito. Ngayon, may sariling procedures na ang mga organisasyon tulad ng NASA at Pentagon para sa pagre-report ng UAPs. Halimbawa na lamang, nagtipon ng NASA ng isang independent study team para gumawa ng roadmap para sa future study ng mga sightings na ito. Ang trabaho ng team na ito ay mag-review ng mga reported sightings at tukuyin kung kailangan ba itong imbestigahan pa. Ganito rin naman ang ginawa ng Pentagon na nagbukas ng new portal para sa professionals na magsumite ng reports tungkol sa mga UAPs. Ang portal na ito ay nagbibigay daan sa mga piloto, military personnel at iba pang professionals na mag-report ng sightings sa isang structured at standardized na paraan. Ang mga modernong protocols na ito ay nagpapakita ng ating mas malalim na pangunawa sa UAPs at ang ating commitment na imbestigahan ang mga phenomena na ito sa isang rigorous at scientific na paraan. Tinitiyak nito na bawat reported sighting ay maayos at detalyadong nadodokumento na nagbibigay daan para makabuo tayo ng comprehensive database ng UAP incidents. Sa mga nakaraang taon, may malaking pagbabago sa paraan ng pagtawag natin sa mga hindi kilalang bagay na ito. Ang term na UFO na tumutukoy sa Unidentified Flying Object ay pinalitan ng bagong term, UAP o Unidentified Anomalous Phenomena. Baka nagtataka ka, bakit pa binago? Well, ang term na UFO kasi ay madalas na nauugnay sa extraterrestrial life at naging paksa ng maraming conspiracy theories at sensationalist media. Dahil dito, nagkaroon ng maraming misunderstanding at stigma sa paligid ng pag-aaral ng mga fenomeno na ito. Sa pamamagitan ng pagpapalit ng pangalan ng UFO papuntang UAPs, umaasa mga researchers na malilipat ang focus mula sa mga misconception patungo sa mas scientific at objective na pag-aaral ng mga fenomeno na ito. Ang term na anomalous ay nagpapahiwatig na ito ay mga fenomena na hindi pa natin nauunawaan at okay lang yon. Ito'y paalala na okay lang na hindi alam ang lahat ng sagot at ang paghahangad ng kaalaman ay madalas na nangangailangan ng paglalakbay sa hindi pa natin kilala. Baka iniisip mo na ang pag-aaral ng UAPs ay trabaho lang para sa mga astronomer at physicist. Habang sila'y may mahalagang papel, may isang grupo ng mga researcher na pantay na mahalaga sa field na ito. Ito ay ang mga social scientists. Ang mga social scientists ay nag-aaral ng human behavior at societal patterns. Sila'y eksperto sa pag-unawa kung papaano nagre-react ang mga tao sa bagong phenomena at kung papaano ito nagpo-form ng ating lipunan. Dahil dito, sila'y uniquely qualified na mag-aral ng social implications ng UAP sightings. Halimbawa na lamang, pwede nilang i-analyze kung papaanong nakaka-apekto ang media coverage ng UAP sightings sa public perception. Pwede nilang pag-aralan kung ang mga report ba ay nagdudulot ng takot, curiosity o skepticism sa iba't ibang demographic groups. Pwede rin nilang imbestigahan kung papaano nagbabago ang mga perception na ito over time at kung ano ang mga factors na nagdudulot ng mga pagbabagong ito. Bukod sa pag-aaral ng societal reactions, pwede rin makatulong ang mga social scientists para ma-improve ang UAP reportings. Pwede silang mag-conduct ng surveys at interviews para maintindihan kung bakit may ilang tao na nagre-report ng kanilang sightings habang ang iba naman ay hindi. Pwede nilang gamitin ang impormasyong ito para makabuo ng strategies na hikayatin ng mas maraming tao na mag-share ng kanilang experiences. Sa pamamagitan ng pag-involve ng mga social scientists sa UAP research, pwede tayong makakuha ng mas holistic understanding sa mga phenomena na ito. Hindi lang ito tungkol sa pag-identify kung ano mga bagay na ito, pero pati na rin sa pag-unawa kung papaano ito nakaka-apekto sa ating lipunan at kultura. Ang pag-aaral ng UAPs ay isang multidisciplinary effort na hindi lang kasama ang mga scientists at researchers, pero pati na rin ang mga sociologists, psychologists at anthropologists. Ito'y patunay sa complexity ng mga fenomena na ito sa maraming paraan at kung papaano ito nakaka-apekto sa ating buhay. Ang pagpapalit ng pangalan mula UFOs patungong UAPs ay nagpapahiwatig ng paglipat patungo sa mas objective at scientific approach ng pag-aaral ng mga fenomena na ito. Ito'y paalala na okay lang na hindi malaman ang lahat ng sagot at ang paghahangad ng kaalaman ay madalas nangangailangan ng paglalakbay sa unknown. Kaya
Kung ikaw ay isang skeptic o isang believer, isang bagay ang malinaw. Ang pag-aaral ng UAPs ay isang fascinating field at tumatalakay sa iba't ibang aspeto ng buhay ng tao. Ito'y patunay sa ating likas na curiosity at walang humpay na paghahangad ng kaalaman. Kaya't patuloy lang tayong tumingala. Sino bang nakakaalam kung anong misteryo ang nagtatago pa sa likod ng ating kalangitan? Kung gusto mong ginagawa ko dito, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood at kita-kits tayo sa next video. Maraming salamat po sa inyong panonood. Kung mahilig kayo sa history, mystery, religion, urban legends at iba pa, paki-subscribe naman po ang isa kong channel, ang Libro. May bagong videos po every week. Paki-like at paki-follow na rin po ang aking Facebook page. Muli, maraming salamat po. Maraming salamat lalo na sa mga solid supporter na sina meron po tayong member content, pakicheck na lamang po ang playlist. Marami-rami na rin pong nakalagay doon. Muli, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta.